Hello, magandang araw Pilipinas sa lahat ng mga palangga, Luzon, Visayas, Mindanao. So ito na naman tayo, magbibigay sa inyo ng update dito nga sa ipinaglalaban natin regarding sa pagdiskwalipika sa Smartmatic ng tuluyan. Dahil nga yun sa kay Bongbong Marcos Kuting, ang Smartmatic ay nandyan sa Pilipinas para mandaya. At ngayon ay siya ay tinalikuran niya na yung laban na yan dahil nga nakipag-sabwatan ang kanyang asawa sa owner ng Smartmatic based sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong. So ngayon mga kaibigan, mainit-init na balita, actually yes, kahapon ay ito ay ibinasura o niligwak ng COMELEC itong loan bidder, okay? Dito sa itong loan bidder, ito basahin natin sa CNN. Loan bidder for 2025 automated polls ineligible, sabi ni COMELEC. So alam naman natin at pinag-usapan na to namin ni Attorney Glenn Chong na ito talaga yung drama, okay? Ito talaga ang magiging drama nila na iantala ng iantala and at pagbibigyan pa rin ang Smartmatic. So actually makakasama natin si Attorney Glenn Chong dahil ito ay pinag-usapan namin ng sunod-sunod at ngayon bibigyan tayo ng update. Alright? So, mga kababayan, based sa article at dito ng CNN, ito, basahin ko. The Commission on Elections Special Bids and Awards Committee, or the SBAC, on Thursday declared the lone bidder for the 2025 automated election system ineligible, resulting in the first failure of bidding. So, kaya naman, hindi na natuloy, okay, ang bidding dahil unang-una loan bidder nga lang at inanapan nila ng butas at kulang daw ito sa requirements. Ayan, ito tignan natin. Nga palangga, nakakagalit talaga dahil ito yung sinasabi ni Attorney Glenn Chong actually na talagang gagawa ng drama ang COMELEC para pasok pa rin nila ang Smartmatic. Ito na si Attorney Glenn Chong. Ayan, mga kababayan. Ayan. Magandang araw. Attorney Glenn, ayan. Salamat at nakabalik ka na sa Pilipinas ng safe and sound. Ayan naman. So bumati ka muna at marami sa iyo na ating mga kababayan, na makabalik ka ng safe sa Pilipinas dahil lalo ngang matindi ang ating laban. Thank you, Ate Claire. Ang mga kababayan, ako po ay nagpapasalamat kay Miss Maharlika dahil ngayon is already 2:30 in the morning sa Los Angeles, California. At nakiusap po ako sa kanya na let's go live now. Kailangan nating pag-usapan itong kaganapan ng December 14. Ito yung kahapon yata, 15 today. I was still on the plane. Nung nangyari to, just before I left, di ba, nag-live po kami ni Mama Harlika, maagang-maaga yun doon sa LA kasi malayo yung nilakad namin that day. So, sinabi ko, nabantayan natin yung December 14. And while I was on board the plane, kanina na ako dumating ng umaga, ito na nga yung balita na iisa lang ang bidder na nag-participate doon sa bidding. So matandaan po ninyo, Ate Claire, mga kababayan, sinabi ko po na original schedule ng pagbukas ng bid documents dito sa 18.8 billion na kontrata para sa mga makina, sa mga vote counting machines ay end of November. Hindi pa po ako nakalis noon papuntang Amerika, end of November. Kaso nilipat ng COMELEC, pinagpaliban yon at nilipat to December 12. Ang sabi ni George Garcia, natandaan ko, dati sabi ko walang rason, pero may rason pala ang COMELEC para mas marami daw ang makasali sa bidding process. Kasi yun yung gusto nila, ostensibly, apparently, yun yung pinapakita nila sa atin.
gusto nilang mas marami ang sumali. So, yun yung rason nila. End of November, nilipat nila yung deadline for the submission of bids and opening of bids to December 12 para mas marami ang sumali sa bidding process. Pero before that, mga kababayan, sinasabi na palagi ni George Garcia, bukang bibig po niya to, mga 4 o 5 bidders ang sasali. 4 o 5 bidders ang sasali. Kasama doon si Pivot International, si Miro Systems, and then si Smartmatic, then si Dominion Voting Systems, mayroon pang isa. 4 hanggang 5 ang sasali. So, pinangalanan natin. Dominion Voting Systems, partner ni Smartmatic dati. Si Smartmatic, Miro Systems, and then Pivot International. Then, pagka 12, nilipat na naman nila to December 14. Ito yung kahapon, mga kababayan, at Claire. Lo and behold, isa na lang ang nag-drop ng bid documents. Mga kababayan, you have the right to know. Ito yung drama nila. It's a very circuitous drama, pero napilitan silang gawin ito dahil maingay tayo. Maingay si Miss Maharlika, maingay akong maingay kayo, mga kababayan. Napilitan silang gumawa ng napaka circuitous na drama na maraming pasakali dahil at the end of the day, gusto nilang ibigay kay Smartmatic yung kontrata, 18.8 billion. Kaya ibubulgar natin to sa publiko, sa inyo. Kaya magkasama kami ni Ate Claire para malaman po ninyo ito. Anyway, matraffic masyado sa Metro Manila ngayon. So habang nandiyan kayo sa inyong sasakyan, better make use of the time. Listen to us, what we have to say, para you will know, alam ninyo itong drama ng Smartmatic at Comelec. So, eto na. Sabi ni George Garcia, 4-5 ang bidders na sasali sa bidding process. End of November, nilipat to December 12, nilipat to December 14. Ito yung kahapon. Ito yung final deadline. Hindi na po nila malipat pa. Kasi maingay nga tayo. Inaantay nila ang TRO ng Supreme Court para mabuksan pati ang bidding documents ni Smartmatic. And lo and behold, si Smartmatic ang papanalunin. So, kaya mga kababayan, I think Claire, hindi na nila pwedeng i-postpone kasi pangatlong postponement na yan. End of November, December 12, December 14. Nakakahiya na masyado. Ang ingay-ingay natin. Obvious na. So, gumawa na naman sila ng ibang eksena. Ibang, kumbaga, drama, plan A, plan B. So, Attorney Glenn, ang sinasabing dahilan ng Comelec kaya daw naging hindi kumbaga ineligible itong Miro system, ito yung loan bidder dahil kulang daw po sa English translation. Sabi dito, the SBAC said supporting documents of bid proposal lack English translation in the statement or single largest completed contract and that it had an incomplete undertaking to enter into a joint venture. So ano po ang ibig sabihin niya? Anong ibig sabihin niyan, brother? Sige. Ate Claire, mga kababayan, pag-usapan natin yan. Dito muna tayo sa 4 na bidder. Isa-isahin natin to para masundan po ninyo yung drama ni Smartmatic at Comelec. Ulitin ko, original dropping of the bids, deadline ng submission of bid documents, and then opening of the bids end of November. End of November na disqualify si Smartmatic. Kailangan nila ng panahon para tumakbo sa Korte Suprema at humingi ng TRO or writ of injunction. So, nilipat nila to December 12. Kulang pa rin. Kasi December 11 nag-file si Smartmatic. December 11 December 10. December 10 na nakapag-file si Smartmatic ng petition for certiorari with application, very urgent application for temporary restraining order or injunction. So, December 10 na sila nakapag-file. Inayos pa nila kasi November 29 na disqualify si Smartmatic. So, it took them almost 2 weeks para ayusin nila yung petition nila. Gahol na sa oras. Hindi mabibigyan ng TRO on time.
nilipat na naman ni Comelec from December 12 to December 14. Ang gagawin naman ng Korte Suprema dyan, pasasagutin si Comelec, pasasagutin sila petitioner, sila General Reo, Kernel Odonio, Frank Isaac, si Gas Dagman. Walang oras, 4 na araw. It cannot be done. So, hindi na pwedeng ilipat pa ni Smartmatic, ni Comelec yung deadline. Kasi obvious na. Very evident. So, hindi na nila pwede. So, kaya gumawa na naman sila ng ibang paraan. Mag-failure of bidding tayo. Mag-failure of bidding tayo. So, dito na tayo. Ito na ha. Failure of bidding. Hindi na nila mahabol yung TRO kasi December 10 na nag-file ng certiorari si Smartmatic. 12 ang deadline. Nilipat nila to December 14, hindi pa rin kaya. Walang TRO lumabas. So, bibigyan nila ng time. Ang time ay hanggang January 2024. So, mataas pa ang panahon, isang buwan. So, binibigyan talaga nila si Smartmatic ng time. Now, dito tayo sa 4 na bidder. Sabi ni George Garcia, mga kababayan, binabandila niya. 4-5 ang bidders na mag-join. Pinupospone namin para mas marami pa ang mag-join. Wala namang nag-join, ang 4 pa rin. Bakit on the day, December 14, nawala yung 2? Kasi 3, 4. Si Smartmatic tanggalin na natin kasi disqualified. So, natira 3. Pivot International, Dominion Voting Systems, at si Miro Systems. Okay, 3 ang natira. Bakit sa araw na yun, isa na lang ang naghulog ng bid? Ang Miro Systems na lang. And mind you, mga kababayan, biglang nawala si Dominion Voting System na partner ni Smartmatic dati sa 2010-2013 elections. Biglang naglaho na parang bula si Dominion Voting Systems at ito ang sinabi ni Pivot International. Nag-attempt daw sila na sumali sa bidding. But later, they deemed it inappropriate to offer a bid. Walang kwenta yung withdrawal nila. They deemed it inappropriate to offer a bid. Bakit inappropriate to offer a bid? 18.8 billion pesos ang kontratang pinag-uusapan natin. 18. Kahit sinong kumpanya, mga kababayan, hindi palalagpasin ang 18.8 billion pesos na kontrata. Kung gusto mo talagang manalo, maliban na lang kung nagpabenta ka. Nagpasettle ka. So, I find the reason ni Pivot International to deem it inappropriate to offer a bid. In the first place, ba't ka nag-participate? Pumunta ka doon sa, meron niyang parang conference, pre-bid conference. Meron niyang pre-bid conference eh. Lahat ng prospective bidder, pumunta kayo sa Comelec, pag-usapan natin itong kontratang ito. Pumunta kayo doon. Nag-express kayo ng interest that you will join it. Suddenly, we deemed it inappropriate to offer a bid. So, questionable yun. Nawala din si Dominion Voting Systems. Ang natira, si Miro. Bakit, mga kababayan? Exactly, i-disqualify si Miro para magkaroon ng failure of bidding. Bakit? Kung 3 ang nag-join, mga kababayan, walang failure of bidding dyan. Tuloy-tuloy ang bidding process. So, kailangan mag-withdraw ang 2 para isa na lang ang matira, then disqualify, then failure of bidding. Yan ang drama, mga kababayan. Because we do not find it plausible. I mean, hindi makapanipaniwala that Pivot International would suddenly withdraw and deem it inappropriate to offer a bid. Sumali kayo dun sa pre-bid conference. And then, ano na lang yung kwenta ng pinagbabandila ni George Garcia dyan na mag-bid si Dominion, mag-bid si Pivot International, mag-bid si Miro. Pagdating ng December 14, naglaho yung 2 na parang bula. Huwag mo na i-computin si Smartmatic kasi disqualified. So, ang reading ko dyan, mga kababayan, Ate Claire, ang reading ko dyan, pina-withdraw yung 2. Huwag na kayong sumali. Doon na kayo sumali uli sa next round. So parang kasabwat din si Pivot International at saka si Dominion. Ay walang rason eh. Hindi ka panipaniwala yung sasabihin mo lang, we deem it inappropriate to offer a bid. O labasan din.
Mhm. So nawala yung dalawa, so ang natira isa na lang. Mga kababayan, ibang usapan kung tatlo ang bid documents na hinulog. Kung naghulog si Dominion Voting Systems, naghulog si Pivot International at si Miro Systems ng kanilang bid documents, all of them will be scrutinized. And kung sakali itong nangyari, si Miro System disqualified, meron pang alternative. Dalawa. Si Pivot International o si Dominion. But exclusively, walang kasali si Smartmatic dahil walang TRO at this time. Hindi siya pwede So, sumali. parang sinadya, umalis kayo dyan, huwag kayo sumali, isa lang ang maghulog. So, isa lang naghulog si Miro Systems kahapon. And how? Now, dito na tayo. Bubusisiin yan. May eligibility check yan. Yung mga documents. Ito na po yung sinabi ninyo, Ate Claire, mga kababayan. Unang-una, dinisqualify si Miro Systems ng Special Bids and Awards Committee dahil walang English translation. Walang English translation ang kanilang statement of single largest completed contract. Meron po kasi yan sa Government Procurement Act, no? Mga kababayan, meron po tayo sa Government Procurement Act. I think it was Republic Act 9184. Kung hindi po ako nagkamali sa numero, Republic Act 9184, kung hindi po yun, baka nagkamali ako. It's the Government Procurement Act. Kung mag-bidding po tayo, dapat yung mga sasali ay meron na po silang natapos na kontrata na project na tulad nito. Kasi hindi po pwedeng mag-bid ka dyan. Kasi baka ang mag-bid dyan mga scammer. Magbibid lang sila, mananalo sila, wala naman pala silang qualification na tapusin yung kontrata o tapusin yung proyekto. So nag-require po nating gobyerno na kapag ikaw, Glenn Chong, contractor ka, sasali ka dito sa bidding na to, magpakita ka na meron ka nang natapos na proyektong tulad nito, dati pa. Single largest completed contract. Ang normal na requirement dyan is 100% of the bid of the approved budget of contract. So kung ang approved budget of contract, mga kababayan, ito yung approved budget of contract, itong ceiling. Hindi ka pwedeng lumagpas dyan yung bid price mo. So ang approved budget of contract ay 18.8 billion pesos. Hindi ka pwedeng lumagpas dyan. Dapat mas mababa ka dyan sa 18.8 billion. So, dapat meron kang natapos na proyekto in the past, dati pa, na equivalent to that amount, 18.8 billion. So, merong sinubmit ang Miro Systems, pero walang English translation. Yun ang sinabi ng COMELEC. Walang English translation. Ang statement of single largest completed contract. So, ibig sabihin, merong natapos na proyekto si Miro Systems tulad ng election systems na equivalent to 18.8 billion pesos na approved budget of contract pero walang English translation. South Korean, I suppose, because this is a South Korean firm. Yeah. So yan yung ground nila. The other one is doon sa joint venture agreement. Yung agreement, kasi di ba dapat joint venture yan eh. 40% owned by foreigners, 60% owned by Filipinos. Okay, dito meron ako nakita. Ang local firms na kapartner ni Miro Systems ay Integrated Computer Systems, St. Timothy Construction Corporation, and Centerpoint Solutions Technologies Incorporated. Ito yung, so kumbaga si Miro System ang foreign, ito yung tatlo ang mga local. Local partners nila. Integrated Computer Systems, St. Timothy Construction Corporation, and Centerpoint Solutions Technologies Inc. So ito yung tatlo. So meron silang joint venture agreement. Hinanap ng COMELEC na dapat they should be jointly and severally liable because that is the requirement of the law. Jointly and severally liable. So ang ibig po sabihin na kung may pananagutan po sila, babayaran po nila, dapat silang lahat are equally liable. So, for example, si Miro Systems, hindi na siya makapagbayad kasi nabangkarote siya. And the full amount can be claimed against Integrated Computer System or kay St. Timothy or kay Centerpoint in whole. So, apat yan silang kumpanya, ha? Apat yan sila. Example, ha? Apat yan sila. So, kung nabangkarote si Miro
nabangkarote si integrated computer at Mhm. si St. Timothy, si Centerpoint na lang ang natira, Centerpoint can still be held liable for the full amount. Kasi Mhm. normally, sasabihin nila, hindi kami full amount kasi Centerpoint, si Miro 40%, kami 60, 20, 20, 20. So, hindi yon, jointly yan. So, yun ang sinabi ni Smartmatic. Ni Comelec, hindi jointly and severally ang word na ginamit, but jointly. 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 Yeah. So, yes. So, ibang usapan yung jointly at severally. Pero, yun na nga, ang tanong ko mga kababayan is this. Actually, pag sinabi mong jointly, they would still be all liable. Pero gusto ni Smartmatic jointly and severally liable. So, you can claim it against any one of the four. Pero, mga Pilipino naman tong integrated computer, St. Timothy, and Mhm. Centerpoint Solutions. I suppose may mga abogado to. And they know For sure. exactly that the requirement sa joint venture nila is dapat jointly and severally. Bakit tinanggal nila yung severally? So, yun yung tanong ko. I suppose, itong mga tatlong kumpanya na Pilipino, may mga abogado to. And they know kung anong requirement ng batas. Bakit nawala yung isang word? So you see, mga kababayan, it's as if Miro is intended to be disqualified. And you see, ang sabi pa ng Comelec, anyway, pwede na namang i-cure yan eh. I-cure. Mhm. O mag-provide ko ng English translation. O dagdagan nyo ng severally. O, and Mhm. then join uli kayo sa bidding. You see, mga kababayan, At saka dapat ganito. bago sila mag-join sa bidding, may translation na. Kasi automatic na dapat yon. Ito nga ang sabi ng Comelec, mga kababayan. Miro is ineligible now. But in the next round of bidding, in other words, kasi failure of bidding, mag-bidding uli. Kailan? Yeah. Sa January 2024. 2024. Mas malaki ang time na ibibigay na ngayon kay Smartmatic para makasali. Umiksi na eksena pa si Smartmatic doon na maghulog sana sila ng bid. Sinabihan ng Comelec, hindi pwede kasi disqualified kayo. O, nagdrama pa ang mga mukong. Nagdrama. O, nakita ko yon yung lawyer nila. Oo. Nagdrama pa ang mga Smartmatic. mukong, mga kababayan. Kumbaga, ang tingin talaga nila sa Pilipino, tayo, kayo, ako, si Ate Claire, tayong lahat, mga bobo. Hindi po ka tayo tulad ni Bobong Marcos. Ginagago tayo ng gobyernong to. Ginagago tayo ng gobyernong Bobong Marcos. So, you see, ang sabi ng Comelec, you can still join sa susunod na bidding. I-cure nyo yan, maglagay kayo ng English translation, or i-reform niyo yung joint venture agreement ninyo. For me, kung ako, ito lang ang natitirang bidder. Gahol sila sa oras. So anong gagawin mo? You cure that. You provide the English translation. You modify your joint venture, and then you are qualified. Bakit kailangan i-declare ang failure of bidding and then bibigyan mo na isang buwan si Smartmatic para makukuha ng temporary restraining order or injunction? Kasi sinabi ng Comelec, Ate Claire, mga kababayan, kapag may TRO, atali na nga yung kamay namin. Exactly ang sinabi ko. Sinabi ko yan. Noon pa, sasabihin ni Comelec, pag may TRO, tali ang kamay namin, susunod kami sa order ng Supreme Court. Ito ang sinabi ni Rex Laudianco kahapon. Kapag may TRO, tali ang kamay namin, susunod kami sa utos ng Korte Suprema. Susunod nga kayo. Bakit nyo bibigyan? Well, there's no problem. Susunod naman talaga tayo kung ano yung kautusan ng kataas-taasang hukuman. Pero what is the problem here is that the Comelec, pinibigyan niya ng lahat ng leeway para makasali ang Smartmatic. At the end of the day, si Smartmatic ang idideklarang winner dahil si Lisa Marcos, utos niya yan. Yun ang pinag-usapan nila. Maliban na lang kung matatakot si Lisa Marcos na she will be thrown under the train. Yeah. Kasi si Smartmatic nga, pinagkanulo si Bautista doon sa US Department of Homeland Security. Tingnan mo, mga kababayan. May term yan eh.
May term yan sila kay Bautista eh. Ang pinapalabas nila, pinressure sila, terrible pressure ba yung term na ginamit ng Smartmatic? Terrible pressure or terrible pressure or unbearable pressure galing kay Bautista. Yun ata yung ginamit nila sa Homeland Security. Hindi kami ang makasalanan, si Bautista. Ini-exert yung terrible pressure sa amin na magbayad. So, kumbaga, ginatungan pa nila ang US Homeland Security na nagninegosyo lang kami, terrible pressure galing kay Bautista. Kaya, ginanapan namin ng paraan yung pera na umabot sa kanya. We have to pay. So, kasi nga, ang payment ng Smartmatic depende sa signature ni Bautista eh. Yung mga milestones. Depende sa signature ni Bautista. Pag pumirma si Bautista, babayaran si Smartmatic. So yun yung terrible pressure na sinasabi na I'm not exactly kung tama yung sinabi kong terrible. Basta the word pressure is there. So, pinagkanulo nila si Bautista ngayon, ikaw ha, mahuhuli na tayong lahat. Di ikaw ang ibala namin dyan sa Homeland Security. Ang agreement is, si Bautista ang kasuhan nyo. Si Bautista ang pangalanan nyo. Huwag nyo kami pangalanan, huwag nyo kami kasuhan, cooperate kami sa inyo. Kaya they threw Bautista under the bus. At ikaw, Lisa Marcos, ikaw din. One day, they will throw you under the train. Pati ikaw, George Garcia. Kasi mga traidor yan. Anyway, pareho naman kayo mga traidor. Pareho kayo. Yeah, sila. No. So, Attorney Glenn, ang question ko, makat lang kita. So, kasi kung ikaw ay isang contractor na you want to make money, di ba? Like itong Simiro system. So, posible ba itong tatlong to, Simiro system, at yung dalawang hindi nag-join sa bidding, kinausap, ng COMELEC o kung sino man o si Ahas, do you think pwede silang, hindi pwede, kasi parang hindi para sa kaalaman ng taong bayan, kung ikaw ay negosyante at contractor, di ba, siyempre gusto mo makuha yung kontrata, di ba? So, bakit hindi ka sumali at bakit hindi mo pin-repair yung translation, di ba? So, anong sa tingin mo ang nangyayari talaga dito? Yun ang Ate Claire, mga kababayan. Hindi ako maniwala na si Miro Systems maghulog ng bid documents na hindi ni-review ng abogado nila. May abogado yan. Hindi ito biro, mga kababayan. This is 18.8 billion pesos. Almost 400 million United States dollars. Hindi biro yan. Anybody na kukuha ng nasasali will get a lawyer. Remember, foreigners ito. And foreigners usually, pag pumasok sa isang bansa, they will get legal experts. Because we are talking of investments here. Yeah. Ang pinag-uusapan natin, milyon-milyong dolyar ng investment. So, don't tell me, itong mga kumpanya nito, papasok sa bansa na walang abogado at hindi nabasa ng abogado na kailangan mo ng English translation. What about the others? Sige, ganito. Yeah, yung dalawa. Ang iba, merong English translation. Yung single largest completed contract, walang English translation. Bakit yung joint venture agreement na drafted, I suppose, with Filipino lawyers, kasi tatlong kumpanya ang kasama dito, Pilipino, show the difference between jointly and severally in respect of liability. At alam nila ang batas, ang requirement ng COMELEC, dapat nandun yung term na jointly and severally. Bakit nawala ang unseverally, jointly lang ang natira? So in other words, mga kababayan, Ate Claire, hindi katanggap-tanggap, hindi believable. Hindi ka panipaniwala ang rason na ma-disqualify si Miro Systems. Besides, mas lalong hindi ka panipaniwala, nabigyan ng laho na parang bula, yung dalawa pang bidder na malalaki. Yung Dominion Voting Systems at Pivot International. Anong sabi ni Pivot International? We deem it inappropriate to offer a bid. Why all of a sudden? Nandun kayo sa pre-bid conference. So in other words, lahat ng ito, yun ang sinabi ko, Ate Claire, mga kababayan, hindi na kasi nila malipat. Mapospone yung deadline for submission of bids. At some point, they have to open it. Kasi maingay tayo. Binubulgar natin sila. Yeah. So, gahol sa oras, walang PRO, anong gagawin natin? Anong gagawin ng mga sindikatong ito? Gumawa na naman tayo ng plan B. Plan A, plan B.
So, Mhm. eto, magkunwari tayong failure of breeding. Then, January 2024 na uli. So in other words, ni-repeat nila yung cycle ng bidding process. Inulit nila uli. Because that will give more time to Smartmatic. More time to Smartmatic to get a TRO. Because gusto nga nila si Smartmatic ang manalo dito. So we don't know kung anong arrangement nitong tatlo. Yeah, yun yung... Because why all of a sudden, hindi mag-join, hindi sasali. So, eto, I think mga kababayan, kailangan natin ipaalam dito sa inyo. Because you have the right to know. And to someone who is not observing them, hindi natin maiintindihan agad yan. Di ba, mga kababayan? Yeah. Kung hindi ko sinabi sa inyo yung mga dates, kung hindi ko sinabi sa inyo yung mga dates, ito mga dates, ito yung magpapatunay na merong drama. May Because drama. otherwise, kung ano ka lang, kung to a plain observer, you will not see. Especially kung hindi mo alam ang batas, hindi mo alam ang proseso ng bidding, hindi mo alam at kilala si Smartmatic. So ang trabaho namin ni Ate Claire dito, ni Miss Marlica, is to make it understandable for you guys. Kasi Because, Attorney, go ahead. Sige po. Kasi Attorney Glenn, di ba, nung dinisqualify nila yung Smartmatic, isa sa reason yun kung bakit nila dinisqualify, parang kahit pa paano bumango yung pangalan ni Bobong Marcos Jr. na kesyo na parang ay okay na, 'di ba? Kung sabi mo nga kanina, kung hindi ka talaga hindi mo talaga obserbahan yung mga galaw nila, parang matutuwa ka, ay okay naman pala tong gobyernong ito kasi dinisqualify na si Smartmatic. So wala na tayong pag-uusapan. No? Glenn Chong, Maharlika, tumigil na kayo kasi dinisqualify na. Pero hindi nila maintindihan ng taong bayan yung catch ng pagka-disqualify, di ba? Yes. You are perfectly right. Tama ka. Ate Claire, mga kababayan, itong pag-disqualify kay Smartmatic, ito yung sagot ni Lisa Marcos sa pasabog ko. Yeah. Kami ni Ate Claire na nag-meeting nga si Lisa Marcos at ang may-ari ng Smartmatic sa kasagsagan ng kampanya noong Marso 2022, kung saan 2 buwan later nanalo ang kanyang asawa, si Bobong Marcos. So, hindi niya masagot-sagot yun. Remember, 3 buwan na. September 12 yun. Lumagpas na. December 12 na ngayon. Yung Sa signed 3 buwan affidavit na. mo. Yes. No, yung signed affidavit ko, sinumpa ang salaysay yun. Hindi bumuka ang bibig ni Lisa Marcos. Hindi bumuka ang bibig ni Lisa Marcos. For once, in more than 3 months, hindi bumuka ang bibig ni Ivan Uy at ni Hubert Guevara at ni Smartmatic. Sila lahat actually tahimik. Because hindi nila kayang tapatan, hindi nila kayang sagutin yung binulgar ko. So ang ginawa nila, nagdrama sila ng disqualification. O kaya, na-disqualify si Smartmatic. Hindi totoo ang sinasabi ni Glenn Chong. Yun yung ibig nilang sabihin, mga kababayan. Yung drama ng disqualification ni Smartmatic is a subtle answer. Hindi siya direktang answer sa akin. Hindi siya direktang answer sa akin. Hindi siya verbal. It's a action na subtle pero yun ang ibig sabihin na disqualify sa Smartmatic o hindi totoo yung sinasabi ni Glenn Chong. Ang problema, mga kababayan, nilatag ko na sa inyo, drama lang ang lahat ng ito. So balik tayo, nag-meeting nga si Lisa Marcos at ang may-ari ng Smartmatic, pero at that time hindi niya alam na dakilang traidor si Smartmatic. Hindi pa niya alam that Smartmatic itself threw Bautista under the bus. Ngayon, sinabi na natin, Lam, do you want to be thrown under the train? Baka itapon ka uli doon sa ilalim ng train, madurog ka. Madurog yung panaginip mo, maging presidente si Sandro. Hindi kasi yun naman ang gusto mo. Dudurogin ka rin ni Smartmatic. Remember, ang sabi ni Smartmatic, terrible pressure. Pinalabas nila si Bautista ang may malaking kasalanan. Yun ang pinapalabas nila, mas inosente kami. Nagbayad nga kami dahil sa terrible pressure ni Bautista. What happens kay Lisa Marcos one of these days? If they will throw you under the train, they will invent the same story. Yeah. Kaya ngayon pa lang, mag-isip-isip siya. Well, I think baka hindi na rin sila tumagal dahil, yung mga military natin, mga PMAers natin at mga kababayan natin, nararamdaman na nila yung ginagawa talaga ng gobyernong ito na pagsusupil sa atin. Pagsusupil sa karapatan natin magsalita at pagsupil
sa malayang halalan sana. I mean, malinis at malaya. Ate Claire, nakita niyo ba ito, yung mukha niya? Nakita ko nga, actually may message ako, sabi ko namamaga-maga. Parang ginumbag. Oo. Baka Parang ginumbag na sinuntok naman. na naman yung kabilang Baka mata. ginumbag na naman ni Lisa Smugs kasi patamad-tamad, di ba? Ilang days siya nawala. Kunyari na-infect siya ng C. But anyway, sana tuluyan na siyang jombangin ng bonggang-bongga. Hindi na magising. Oo, But anyway. kasi yung story ng sinuntok talaga niya si Marcos Jr. ni Lisa Marcos. Totoo talaga 'yon. Sinabi yan, binulgar yan ni Ate Claire, ni Miss Marlica dito sa inyo. Yeah. I have my own source. And ang sabi ko nga sa source kasi yung source sabi niya, siya yung nagkwento lively pa, nagkwento sa akin. Ako po, sinuntok dito. Pinirmahan mo ba to? Yung appointment ni Attorney Vic Rodriguez. Chief of Staff. Tinanong siya ni Lisa, pinirmahan mo to? Yes. Yeah. Sabi ko sa witness ko, nasaan ka? Ba't lively kang magsalita? Nasaan ka? Sabi niya, nasa harap. Nakatayo ako sa aeroplano. Nakita ko. Kitang-kita ko. Nakita din Tapos ni Attorney Trixie yun Marami nakakita. Hindi, linawin natin na hindi si Attorney Trixie hindi si Attorney Trixie. Kung sino nagkanulo sa'yo na sinabi sa akin, nasa paligid mo na hindi ka na naman makatulog nito ngayon. Ayan, hindi ka na makatulog kasi yung mga puting ahas nasa patabi mo. Yung puting ahas. Sabi ko nga, nasaan ka nung sinuntok ni Lisa Marcos si Bongbong Marcos? Sabi niya, nasa harap nila, nakatayo ako. Kaya pala lively siya magsalita And kung magtatanong ka lang kung sino to, nasa paligid mo lang. Nasa paligid so you cannot really be assured of their loyalty. Some of your people remain loyal to the flag. They remain loyal to the republic, not to you. So, at the end of the day, mga kababayan, binulgar namin to sa inyo ni Ms. Marlica at Ate Claire because kailangan niyo malaman. Kailangan niyo malaman, mga kababayan, para nasusundan niyo yung drama, kumbaga telenovela ng Comelec at ni George Garcia. At syempre, ang may basbas, si Lisa. Yeah. Tama yun, Ate Claire. Telenovela nga itong, naging telenovela na itong drama ni Smartmatic at ni Comelec at ni Lisa Marcos. So, ang trabaho po namin ni Ate Claire, ni Miss Marlica, kami itong taga-report sa inyo. Reporter lang kami. Sila ang taga-gawa ng kanilang drama. Sila ang mga actors ng telenovela. Kami lang ang reporter. Kami yung nag-i-explain po sa inyo. And syempre, Attorney Glenn, i-share ulit natin kasi may mga bago tayong viewers, bago tayong followers dito sa ating channel na, yung travel mo dito, for couple of days, for a few days na tinravel mo dito, maganda yung iyong mission. I-share natin ulit sa kanila kung anong expect natin sa mission mo dito sa Amerika. No, actually, mga kababayan, as napag-usapan na po namin to dito ni Miss Marlica, ni Ate Claire, and for the benefit ng mga new viewers po, doon po ako sa Amerika for about 9-10 days. Pinapunta po ako sa under the invitation sa imbitasyon ng mga abogado ng One American News. Ito po yung news outlet na kinasuhan ng Smartmatic for $2 billion in defamation, in damages. So si Smartmatic, kinasuhan niya si One American News ng $2 billion na damages dahil nga po nagre-report si OAN ng katiwalian ng mga pandaraya ni Smartmatic, particularly sa Pilipinas. Paulit-ulit niyang minention ng 2010, 2013 in the Philippines. So iniimbita po ako doon at nag-present po ako sa kanila, and after that, sinabi nila, pwede ba akong gumawa ng declaration para sa kaso ng OAN, para sa depensa ng OAN. So, ibig sabihin na kumbinsi ko po yung 7 abogado. Kasama po doon yung abogado ni Oprah Winfrey. Siya po yung chief counsel po nila. Hindi ko lang po pangalanan dahil wala po akong permission. So, I can just describe them. So, 7 po sila, lalaki, babae. And then,
3 araw po ako doon, 9 to 5, 9 in the morning to 5 in the afternoon para po akong nagtrabaho doon. So, at the end of the day, on the third day, pinirmahan ko po yung declaration and 3 days later, final po nila sa US District Court, United States District Court for the District of Columbia. So, ito po yung sa Washington, D.C. So, pagdating ng panahon, kung kinakailangan mag-testify ako, so pupunta uli ako doon at haharap po ako sa maestrado. And of course, I am ready to be cross-examined by Smartmatic. Pinaghandaan ko na rin po yan lahat. So, ito yung mensahe ko sa mga abogado ng Smartmatic. Tagalog to ha, so humingi kayo ng English translation. Yeah. So, True. Tagalog ito ha, so humingi kayo ng English translation. Magpa-translate kayo. Hindi na ako natrabaho yan. Handa akong harapin ang inyong mga abogado sa Amerika. Dahil hinarap ko na yung 7 abogado ng One American News. Binusisi na nila ako mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. And I survived. Sabi nga nila, are you willing to make a gusto mo bang gumawa ng deklarasyon para matulungan mo ang OAN? Sabi ko, wala akong problema. Dahil yun ang pinaglalaban ko. I don't care kung sino ang tinutulungan ko. Basta ang enemy ang kalaban ay bumagsak. Ang Smartmatic ang numero 1 kalaban ng bawat Pilipino sa pakikipagtulungan ng COMELEC at ni Lisa Marcos. But of course, hindi ko sinabi ang lahat, hindi ko nilagay lahat ang declaration. Kasi kung ako ang gumawa ng declaration, siguro mga 120 pages yun. Kaso, pinili lang namin yung mga mahalaga, yung mga juicy. So 15 pages lang yun. So, at any rate, meron akong mensahe dyan kay Lisa Araneta Marcos. If you're bright and smart, you would know what I mean. So, get a copy. Ito, Englishin ko sa'yo kasi Englishera ka naman eh. Lam, get a copy of my declaration. You can easily get it. And read it carefully. You will find out. Kung ano man ang sinulat ko dyan, whatever I have written there, I have a message for you. So you know what to do. You know what to do. Just don't betray us all and don't cross my red line. You know what will happen. Yeah. Wow. So yun ang ano natin mga kababayan, and I was there, and then pagkatapos noon pumunta ako sa LA sa invitation ni Ate Claire, and she took good care of me. And mga kasama po niya diyan sa LA, marami po sila, and I will thank them one at a time. I'll make a post dito sa that is so waku-waku lang. Terminology niya yan, sabi ni Minda Diaz. Yeah. Well, I'm glad nag-enjoy ka dito sa Los Angeles at least. Nakapag-relax tayo. I did. Yeah. Thank you so much, Ate Claire, kasi ikaw yung host ko dyan. Kayo ni Kuya Rolly, si Tita Ana, and of course, si Tita Helen, si Tudo Jojo. And everyone else, Tita Merna, Tita Nancy, Tita Maite. Thank you talaga. And I still am not done thanking you guys. I-post ko yung mga sapatos na binigay ninyo. And of course. Yeah. Attorney Glenn, teka muna, kasi sabi ni Mike, sige, go ahead. Sabi ni Mike, sir, parang nag-panic buying tayo nito ng sapatos ha. Natawa ako dun sa term na panic buying ng sapatos. Mura kasi, no? Kumpara sa Pilipinas, talagang bonggang-bonggang ating shopping. So sabi ni Darling malayo mararating ang pera mo. Sige po. Yeah. So what's the next move daw, Attorney Glenn, dito sa laban natin? What's the next move? That's a good question. So baybayan natin itong teledrama ng COMELEC at Smartmatic. Ito talaga, you know what? Mga kababayan, pasalamat talaga tayo kay Ate Claire, kay Miss Marlica. It's already 3:30, almost 3:30 in the morning in LA. Kung tama, actually 3:13 in the morning sa LA. Oo, kinausap ko lang siya na, Ate Claire, pwede ba pag-usapan natin to ngayon? Kasi mahalaga, kararating ko lang kaninang umaga, kailangan nating ipaabot to sa ating mga kababayan because it's fresh. And para makita ni Smartmatic, ni COMELEC, at ni Lisa Marcos na nakabantay kami. Binabantayan natin sila. And we will, binabantayan natin sila, we will disseminate this to the widest audience as possible.
So, Sabi yun ni yun. check muna, sabi ni Joy Reyes, baka ipatawag din Ba kayo ng Congress. Yun nga inaantay ni Attorney Glenn Chong, Joy. Ayaw nga siyang Ate ipatawag Joy, dahil takot sila. Ate Joy, magpustahan tayo, hindi ako ipapatawag diyan kasi takot Yeah. sila kung anong pagsasabi. Takot sila kung anong mga sasabihin ko doon. Oh, Yeah. takot sila. You know what? If you have so many skeletons in the closet, you will not dare to open the closet. Diba? Sure. So, ako wala akong kinatatakutan dyan because I have no skeletons in the closet. So, hindi po nila ako tatawagin. Hindi po na ako ipapatawag. No matter how much I shout, hindi na ako ipapatawag dahil takot sila sa bunganga ko. True. Yan. So, at least na-update na natin sila, Attorney Glenn, and any last beautiful words para sa ating mga palangga. Ate Claire, pasalamat tayo sa papa ni Princess Duque. Sir, maraming salamat po sa pagsusubaybay po. Rest assured, we will keep fighting for our country. Thank you so much, sir. And Thank mga you, kababayan, sir. Thank you sa ating mga kababayan na nakatutok sa. Shout out din pala sa aking sa ating mga followers diyan sa kanilang boarding house. All right? Na nanonood daw, nakatutok sa atin Attorney Glenn Chong. Nakatutok sila. Teka muna, nandito yung kanilang message actually. So, nakatutok sila sa atin diyan sa Vicente Cruz. Talagang binaabangan daw yung iyong mga yung laban dito sa Smartmatic at particularly sa One American News. So, nagpapahatid sa iyo ng pasasalamat sa paglaban. Oh, actually, Ate Claire, tayo magpapasalamat po tayo sa kanila. Thank you sa inyong lahat na nanonood ngayon at manonood pa. Sa inyong lahat na tumutulong po sa ating laban. You see, kapag binubulgar natin sila, binubuljak natin sila at nalalaman ng taong bayan, they are forced to invent ways. Di ba? Ito ngayon, kaya nga tawag ko circuitous drama. Sa halip na diretsong ibigay kay Smartmatic yung kontrata, nahiya pa mga gago. Nahiya na mga gago sa atin, sa taong bayan. So, ang gagawin is, nagdrama. Hindi na pwedeng i-extend. Ibang drama na naman ito. Ito na naman yung failure of bidding. So, kaya bantayan natin ito mga kababayan. And your help means a lot. At the end of the day, may hiya pa rin itong mga ito. At kapag booking na, baka bibitawan na finally ang Smartmatic at makawala ang ating bansa. Yeah. I hope baka matakot. Baka matakot na sila. Thank you, Attorney Glenn Chong. And talk to you soon. Thank you very much. Thank you, mga kababayan. Thank you po sa pagsusubaybay po sa programa, sa live po ni Ate Claire. Suportahan po natin ang kanyang mga vlogs. Ipakalat po natin. Maraming salamat po. Alright, thank you. Ayan, so mga palangga, updated na kayo dito sa telenovela ng Comelec and Smartmatic. Ayan, so hindi ko na rin patatagalin. Thank you so much. See you later. Bye-bye.